Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayon, ang pag-usapan natin ay magulang. Okay? So, ang mga magulang, okay, sila yung mga superhero natin. Okay? Kaya ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe, notification bell para ma-update ka po sa ating mga YouTube video na ilalabas. Okay? So, balik tayo sa ating story at pag-uusapan ngayon. Okay? Ang mga magulang kasi natin, ang unang uhubog sa atin. Yung unang magbibigay ng confidence sa atin. Okay? Yung unang magbibigay sa atin ng kapital. Regardless kung anong klaseng kapital yan. Kung pera or emotional or suporta, o ano man yan. Basta yung unang pamatong mo sa buhay, galing yan sa mga magulang, okay, na siya yung huhubog. Okay? Siya yung way ng paghubog nila sa'yo. Okay? Ako personally, ang mother ko ay OFW. Okay? Ang pangalan niya ay Marites and Viloria. Lagi naman kami nag-uusap, okay, sa cellphone, okay? Kapag masalo nung pagpunta niya, okay, lagi ko siya kinakausap. Kaso nga lang, syempre, iba pa rin kapag yung kausap mo siya personally. Okay, nakakalungkot kasi yung gusto mo na kasama mo siya kasi sila yung talaga yung kapital, okay, natin sa buhay. Okay? At si mama ay sobrang nabibless ako kasi nakita ko sa kanya yung pagiging masipag niya, pagiging porsigido niya sa pamilya namin para makuha yung pangarap namin sa buhay. At the same time, okay, para makapag-aral, okay, mabuhay, okay, at na-appreciate ko yung mother ko kasi until now, actually kakabalik niya lang, okay, kasi andyan siya para suportahan ako. Okay? At siya yung laging nag-share ng YouTube video ko. Okay? Masayang-masaya ako na meron akong mama until now. Kasi yung iba, nisip ko, paano yung wala? Okay? Lumaki na walang mama talaga. Ako, lumaki talaga ako na kumbaga independent. Okay? Meron pa yung time na naalala ko na pag maglalaba ako, magsasampay pa lang, after ko maglaba, magsasampay ako, kuha ako ng upuan, tapos igaganyan ko siya, aabutin ko siya. Okay, kasi na-train kami na wala kaming mama. Walang tagalaba, okay, walang tagaluto. Kaya sari-sarili lang. Okay, si papa ko yung nagiging chef namin. Okay, that time. Kaya pag umuwi si mama, tumataba ako. Kaya makita niyo tumaba ako. Kasi kakauwi niya lang, okay, 2 months lang siya dito sa Pilipinas. Pero bumalik na siya. Okay, pero ang pinopoint ko, blessing yung mga parents natin. Okay, sila yung talagang kapital. Okay, at syempre, yung father ko, siya rin naman yung andyan. Siya yung nagpalaki sa amin, nakasama talaga namin simula bata. At siya yung nagdala sa amin sa church para magkaroon ng takot sa Panginoon. Okay, at para ma-share sa akin yung salvation. Kaya, blessed din ako yung sa papa ko. Okay, na yan, nagpapalakas ng loob. At the same time, okay, pinaparealize niya sa akin na kumbaga, kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. Okay? At sila yung naging kapital ko. Actually, until now, okay, blessing talaga sila. Sila yung nagiging protector ko. Okay, sumusuporta. Okay, hindi nila ako inahayaan para bumagsak. Okay, emotionally and everything. Salamat, Papa Edgar Viloria, salamat po sa inyo dahil napaka-supportive nyo at pinoprotektahan nyo po ako. Okay, naiyak tuloy ako. Okay, basta yon. Okay, balik tayo sa ating topic. Okay, ang magulang ay blessing yan. Okay, kung gusto mo umaba yung buhay mo, okay, maging sumunod ka. Bagamat ako, hindi ako sumusunod. Pero may time din naman na sumusunod tayo. Pero basta sabi sa Bible na kapag okay, ino-obey natin sila, okay, sinusunod natin sila, ay haba yung buhay natin. Okay? At magkakaroon tayo ng magandang buhay. Okay? Kaya, yung mga parents natin, okay, sila yung huhubog. Okay, sila yung pwedeng maging mentor natin, everything. Okay? Mag-advise, okay, sa mga gagawin natin. Kaya kung ikaw, kung ano man yung capital na meron ka na galing sa magulang mo, gamitin mo yan dahil yan ang importanteng kapital na dapat hindi masayang. Ngayon, ang kapital ko is yung parang andyan sila. Hindi mo kailangan na parang bumili ng bigas, ng ulam, okay?
At sila yung nagpapakain until now. Kumbaga, habang ako kasi wala pa akong asawa, okay, habang andun ka sa home, sa bahay ng parents mo, syempre, papakainin ka nila. Pero pag mayroon naman ako, okay, binibigyan ko sila, especially pag may negosyo. May negosyo tayo, okay, tayo yung nagpo-provide. Pero yung capital ko ngayon, sila yung nagpo-protect, at the same time, sila yung, kumbaga, nakakatipid ako sa food ko. Okay, at ngayon, okay, naging negosyo tayo, gawa tayo ng mga video na kahit na hindi tayo yung gumagastos. Yun yung capital ko sa akin. Ikaw, ano yung capital mo? Please comment at para malaman ko. Lagi niyong tandaan na hindi laging 1 milyong kapital ang ibibigay sa'yo ng magulang mo. Lagi mo itatak sa utak mo to. Okay? Pwedeng hindi, wala silang ipamana sa'yo na lupa, millions, kapital, na pang negosyo. Okay? Pero lagi mong tandaan na ang lagi mong tandaan na hindi laging 1 milyon ang ibibigay sa'yo ng magulang mo. Yung tipong ito ang 1 milyon, sige magnegosyo ka, hindi ganun. Hindi laging ganun. Okay? Sa ating mga karamihan, wala talagang ganun. Ang meron tayo is gift of love. Okay? Which is the most important. Okay? Yung pagmamahal nila sa atin. Okay? Kaya mahalaga yung family. Huwag natin bitawan yan. Lagi nating unahin yung family natin bago yung iba. Ako meron akong time na okay, naging maganda yung negosyo. Okay. Tapos may time din na hindi ko sila na okay, parang na-retreat. Pero ako may time din na talagang nag-invest ako sa family ko. Kasi baka ito na yung last, especially si mama ko. Okay, hindi siya yung talagang nag-i-stay sa Pilipinas. Kaya lagi ko siyang ginakamusta, everything, ganito yan. Okay, fellowship ko siya. Sinusulit ko yung panahon. Okay, nagpipicture kaming dalawa. Okay, tinitit ko siya sa ibang lugar. Pinupunta ko siya sa nature place kahit wala kaming pera. Hindi pa ganun ka-successful. Pero gusto kong ipadama sa kanya. Okay. Ako wala pa akong anak. Okay. Pero, biyaya ng Panginoon, meron na kasing Bible kung paano natin tuturuan yung anak. Ako meron na pa akong dinidisciple. At meron na pa akong mga na-invite sa church. At kumbaga, ako yung discipler. Tuturuan ko sila kung ganito, ganyan. So, parang anak ko na rin sila. Okay. Wala pa akong asawa, pero yun yung gusto kong example sa inyo. Na, kumbaga, tayo yung magiging mentor nila. Okay? Kasi parang tayo yung nag-invite sa church. Ako, wala pang asawa. Pero meron akong in-invite sa church. Tapos ako yung mentor. Okay? Tapos parang papalakihin natin sila ng maayos. Sa akin naman yung part na sa spiritual life. Okay? I-encourage ko sila. Okay? Mag-church. At hanggang ma-develop sila. Okay? Sa spiritual life. Doon mag-start yung mahubog yung confidence nila. Okay, para takin yung life works na gusto niya. Okay, biyaya ng Panginoon yung na-disciple ko. Okay, parang anak ko na rin kasi eh. Okay, so sabi ko, okay, ganito yung gagawin ko pag nagkaroon ako ng anak. Okay, so merong Bible na ito, yung Bible, yun yung ituturo natin sa mga anak natin. Ako wala pa akong anak, pero tatry ko nang magkaroon ng dinidisciple. Okay, tinuturuan na parang anak. Okay, so laging tandaan na ang magulang ay blessing. Okay? Sila yung una nating kapital. Okay? Sa anumang area ng buhay natin. Okay? Pag-aaral o kaya pang-negosyo especially. Kaya kung ano yung meron, yun muna. Okay? Lagi tayong maging sweet, okay, sa ating magulang. Alright? So, nawa naging blessing sa inyo yung tinalakay natin ngayon. At nawa ay huwag niyo pong kalimutan na bigyan ng bakas man lang para malaman ko kung sino yung mga sumusuporta nung una tayong mag-vlog ng about business or negosyo. Hindi na nagtapos sa ating vlog at story. God bless po sa inyo and see you on my next vlog. Bye-bye.